karamihan, ilan lang sa attributes ng Lord yung nalalaman natin. Simula nung naging Christian tayo, mostly ang alam lang natin na attributes ng Panginoon or yung katangian niya is siya'y mapagmahal, God is love, God's grace, God is justice. So yun yung tatlong bagay na madalas nating nalalaman. Pero dahil sa pangatlong linggo na pinag-uusapan natin yung attributes of God, marami na tayong natututunan. At nakikita rin naman natin kung paano talaga pinapakilala o pinapakita sa atin ng Panginoon yung mga attributes niya. So ngayong umaga, meron tayong tatlong attributes na pag-uusapan na alam ko rin naman sa buhay nyo is nakikita nyo na rin naman na simula nung tanggapin nyo ang Panginoon at yung iba naman is kahit hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nakikita na nila kung gaano kumilos ang Lord sa buhay nila. Kaya before tayo mag-start, syempre kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu. Mag-pray po muna tayong lahat. Aming Diyos, salamat Panginoon dahil hindi ka maramot Panginoon. Hindi mo kami pinigilan na malaman ang iyong mga mensahe. Hindi kagaya, Panginoon, ng iba na pinagdadamot ang Bible, hindi sila ina-allowed. Pero kami, Panginoon, ay malaya kaming buksan ng Biblia upang malaman, mabasa, marinig ang iyong mensahe. Kaya dalangin namin, Panginoon, na buksan mo ang aming puso, ang aming isipan. Nasa harap na namin ang salita mo. Kaya wag na po kami, Lord God, na maging tamad sa pag-aaral ng iyong salita. Ngayon na nandito kami sa simbahan mo, nais namin marinig ang mensahe na gusto mong ibigay sa amin. Ano mang distraction sa pangalan mo, Jesus, ano man yung mga bagay na naisip namin na hindi nakakalugod sa iyo, sa pangalan mo, Lord, inaalis namin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas makilala ka pa sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga attributes. Patuloy ka magpakilala sa buhay namin, patuloy na lumalim nawa ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Ikaw, Lord, ang siyang manguna. Holy Spirit, fill us with your grace, with your love. Anoint us, Lord God, kahit na ang iba ay nakikinig lamang at ako ang nagsasalita. Patuloy kang pumalagitna at bahira mo kami ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan mo lamang, Jesus, Amen and Amen. So, una po natin pag-uusapan ay ang God's wisdom. Ang Diyos ay karunungan o ang Diyos ay marunong. Mababasa natin yan sa Awit 147 verse 5. Naglagay ako ng Tagalog tsaka English para para sa mga Englishero maintindihan at sa mga mas gusto mag-devotion ng Tagalog, mas mananamnam natin. Ito ang sabi sa Psalms 147:5. Great is our Lord and of great power, His understanding is infinite. Sabi naman sa ASND, makapangyarihan ang ating Panginoon. Ang kanyang karunungan ay walang hangganan. Ang karunungan ng Lord, simula nang likhain niya ang mundo hanggang ngayon, pati yung future natin ay nababatid ng Panginoon dahil siya ang karunungan. Ang karunungan ng Lord, hindi based sa facts, sa research ng mga scientists, hindi siya based sa mga experience. Siya mismo ang karunungan. Sa kanya mismo nagmula ang karunungan. At yung God's wisdom na yan, dinidefine kung sino ang ating Panginoong Diyos. Ang karunungan ng Lord ay malawak, hindi nga natin kayang unawain, ganun talaga kalawak. Kung gano'ng kalalim ang dagat, ganun kalalim ang kanyang karunungan. At ang Lord ay may konkreto na kaalaman at pangunawa sa lahat ng bagay. Nakikita man natin to or hindi nakikita, lahat yan nababatid ng Lord dahil siya ay marunong. At ayun nga ang kanyang unang katangian. So sa second verse po, sabi sa Jeremiah 51:15-17,
Ayan. The Lord made the earth by His power, by His wisdom. He created the world and it stretched out the heavens. So at His commands, the waters above the sky roar. He brings clouds from the ends of the earth. He makes lightning flash in the rain. So, simula pa ng likain ng Lord ang mundo, nakita na natin ang kanyang karunungan. Nakikita nyo dito sa mga pictures na yan, ang earth, sun, alam ng Lord kung gaano kalayo lang dapat ang sun sa earth. Kasi kapag lumapit ng earth, lumapit ang sun sa earth, anong mangyayari? Masusunog tayo. So alam ng Lord kung gaano lang dapat kalayo. Ang mga stars, lahat yan pinangalanan ng Lord. Ilang stars meron ang buong mundo, di natin mabilang, di ba? Pero nagawa niya bigyan ng pangalan bawat stars. Ano pa, sabihin natin, ang moon, bakit tuwing gabi lang siya nakikita? Kasi nagbibigay siya ng kaliwanagan sa kadiliman. Tapos yung mga Milky Way, hindi nagsasabog-sabog, hindi nagkakalat-kalat. Tapos yung dagat, may hangganan lang siya. Alam ng Lord kung hanggang saan lang dapat, bakit may shoreline. Di ba ang mundo, cover siya ng 70% ng water. Pero hindi tayo nalulunod ngayon. Kasi kontrolado ng Lord kung hanggang saan lang talaga dapat ang isang bagay. Alam niya ang magiging epekto nito sa tao. Alam niya na kung ito ba ay makakasama o makabubuti sa lahat. So lahat ng creation ng Lord ay nasa kanyang mga perfect place. Alam ko na mahirap maunawaan, pero dapat nating paniwalaan. Dahil kapani-paniwala naman talaga ang kanyang creation. Bago ma-discover ng scientists or ng mga yung tungkol sa pag-ulan, kung bakit daw babagsak ang ulan, bakit nagkakaroon ng niebe, naitala na sa Bible yun. Hindi ko lang naisulat kung saang verse yun, pero yung tinatawag na precipitation sa science, diba? So sinabi na rin sa Bible yung kung bakit daw nagkakaroon ng ulan, ng niebe, kailangan daw bumagsak muna ng tubig sa lupa, ma-absorb ng halaman, so babalik siya ulit. So lahat, bago natin aralin, bago man sabihin ng scientist na yung word na precipitation na yan, naitala na sa Bible. Hindi pa man sila likain. O hindi pa man sila nabubuhay. Kaya sabi sa Bible, mangmang daw ang mga tao na hindi pa rin naniniwala sa karunungan ng Lord. Kasi mula paggising pa lang natin, sino ang nakakaalam sa atin na mabubuhay pa ba tayo? Wala. Sino ang nakakabatid dito na magiging doktor ka balang araw? Pero alam mo naman sa sitwasyon mo ngayon, walang-wala kayo ng pamilya mo. Wala kayo, hindi nga, may sabi natin, may hindi nga nakapagtapos sa inyo. Pero hindi natin alam, hindi natin malilimitahan yung kakayanan na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Kasi kung ito ang creation, yung lupa na tinutungtungan natin, yung hangin na nalalasap natin, lahat yan ay nilikha ng Panginoon dahil siya ang karunungan. At kung may nagsasabi na kung ang Diyos daw ay marunong, bakit daw may mga sakit, bakit daw may ganito, may paghihirap, isipin na lang natin, ang Diyos ay marunong kasi kung hindi, magulo ang mundo ngayon. Isipin na lang natin na kung hindi marunong ang Diyos, nagkakainan na tayo. Nag-aaway, ultimo, di ba meron nga na may movie na kinain niya yung sarili niyang anak dahil siya'y gutom. Siguro kung talagang hindi marunong ang Diyos natin, magulo. Wala tayo ngayon sa simbahan. Wala tayo sa simbahan para magsimba. Hindi tayo matututong mag-pray. Hindi tayo matututong na maglingkod sa Lord kasi nga hindi natin alam paano magpuri or maglingkod sa Lord. Pero dahil ang Diyos ay wise, marunong siya, binigyan niya lahat ng kaayusan. Kung hindi, isa pa,
Malamang sa malamang kung ang Diyos ay hindi marunong, sana yung mga galaxy o yung sabi natin yung solar system na yan, bakit pag umiikot sila, hindi sila nagkakagulo? Mga science major, di ba? Alam nyo kung ilan yung distance, ilan yung orbit nila, kung paano sila iikot, na hindi sila nag-uumpugan, nagtatamaan. So doon pa lang Alam ko naman lahat ng mga tao nag-aral ng science, pero bakit doon sa ganung bagay, may ibang tao na hindi kayang paniwalaan ng Panginoon o ang karunungan niya. Pero mapalad tayo kasi bago pa man natin maaral yung science, is nabasa na natin ang salita ng Lord. Hindi tayo pinagbawalan dito sa country natin na magbasa ng Bible or buklatin. Kaya sana hindi tayo maging tamad na magbasa ng salita ng Lord. Kasi sa pagbabasa natin ng Word of God, doon din natin doon tayo matututo. Doon natin makukuha ang karunungan. At sabi ni Job, ang wisdom daw is napaka-precious. Para siyang stone. Hindi siya nabibili kung saan-saan. Tinanong niya, sabi niya, ang karunungan daw ay saan daw matatagpuan? Sabi niya, hindi daw ito basta napupulot, nabibili kung saan-saan. Hindi rin ito pwedeng ipagpalit. Hindi ito parang cellphone na swap tayo, add 500 na lang. Hindi ganun ang karunungan. Si Job, ina-acknowledge niya na ang karunungan is napaka-precious. Kaya tayo din, dapat i-acknowledge natin, ang karunungan ay hindi siya basta-basta nakukuha lang sa isang pangyayari. Dapat sinisik natin ito. At alam nyo kung kanino siya dapat hanapin. Sa Panginoon. Kasi nga, siya ang karunungan. At just lang ang sabi ni Job, hindi daw ito matatagpuan dito sa lupa o sa ilalim ng dagat. Just lang ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang karunungan dahil yun nga, siya ang karunungan. Sa third slide, sabi sa James 1:5-8, para ito sa mga naghahanap o nangangailangan ng karunungan. Dito natin mababasa yan sa James 1:5-8. So, but any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you because God gives generously and graciously to all. But when you pray, you must believe and not doubt at all. So, doon muna tayo sa verse 5. So, kung tayo, yan, madalas yan sa exam yung verse na yan Kapag mag-e-exam, ang laging memory verse na sabi, Lord, sabi mo sa ganito, sa James 1:5, kung sino man may kulang na karunungan, siya humingi ng tulong, karunungan sa Lord dahil sagana ka magbigay at hindi nanunumbat. Which is totoo naman. Diba? Kaya tayo mga Christian, hindi tayo avid fan ng social media kapag kailangan natin ng karunungan. Kasi alam natin kung saan tayo lalapit, kung saan tayo hingi. Magpipray lang tayo, sabi dito Pray to God. Hindi rin tayo avid fan ng, siguro ngayon kasi ChatGPT nang gamit no? Which is malaking tulong naman talaga. Siyempre yun, nakukompose niya lahat ng gusto mong sabihin, yung killbot. Ako madalas gamit ko yung paraphrase, mga ganon. It helps talaga. Sa ating mga Christian, nakakatulong talaga yon. Pero first na nilalapitan natin, ang Lord. Before tayo mag-exam, before we decide, bago tayo gumawa ng isang bagay or mga major decision natin, bago natin gawin yon, sa Diyos tayo unang lumalapit. Kasi alam natin na sa Kanya magmumula yon at siya ang magbibigay. Kaya sabi naman sa 6, but when you pray, kailangan nating maniwala nang walang alinlangan. Kapag may tanong ka sa cellphone mo, kapag may sira, kanino tayo lumalapit? Saan? Taga-ayos, kay Wally. Kasi alam niya kung paano ayusin. Same thing with God. Alam natin na siya ang creator, so alam niya ang manual ang gagawin natin sa buhay.
sa kanya tayo lumalapit, pero may gusto siyang meron siyang isang kondisyon. Kailangan natin maniwala na sasagutin niya ang panalangin natin. Kasi kung magdududa tayo, so para na lang din tayong nag-pray out of mouth lang. Sinabi lang natin kasi nga, memory verse ko na yan eh. Ako din eh, kahit nung kabataan ko, nung high school ako, lagi siya binabanggit. Pero yung verse 6 tsaka 7 to 8, hindi na natin nababasa, nakakalimutan, or mas nagpo-focus lang tayo na kapag sabi nga kailangan na karunong hingi ka. Pero may kondisyon eh. Kailangan mo pa rin maniwala. Paniwalaan natin na ang Diyos ay karunungan. Huwag tayong magdududa sa kakayanan na kayang ibigay. Kapag sinabi dito na, kung sino daw nagdududa, ay pa siyang alon ng dagat na ganun-ganon lang. Tatinatangin ng hangin. So parang magtitiwala, lalapit sa Lord. Pagka may dumating na hangin, aatras ulit, hindi maniniwala, magdududa. Pag inanod na lang, pag may problema na naman, lalapit na naman sa Lord. Kapag may pagsubok ulit na tingin mo hindi kaya, bigla kang babalik, aatras sa Lord. So ang gusto ng Lord, kailangan buo yung tiwala natin sa Kanya. Hindi tayo aasa sa sarili nating karunungan. At yun nga, walang pagdududa. Kapag hindi tayo fully na nagtitiwala sa Lord, huwag na tayo mag-expect na may mangyayari. Kaya sa tuwing paglapit natin sa Lord, expect natin na may mangyayari talaga. Kasi ang Lord natin ay puno ng karunungan. At nung si Joseph the Dreamer, nung nakapag-interpret siya ng panaginip ng isang hari, alam ng hari na, sabi niya, sabi ng mga tao, ikaw daw ay marunong, sabi daw ng hari. Sa kaya siya pinatawag para mag-interpret ng panaginip ng isang hari. Pero anong sinabi ni Joseph? Sabi niya sa Genesis 41:16, hindi ko na nailagay dyan, pero sabi niya, hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kahulugan ng mga panaginip nyo para sa ikabubuti nyo. Si Joseph, kahit nakilala siya ng hari na bilang marunong na, hindi niya kinuha yung credits na, oo nga hari, ako po talaga, marunong po ako. In-acknowledge niya na ang karunungan ay nagmula sa Diyos. Kung bakit siya nakakapag-interpret, ay dahil yun sa karunungan ng Lord. Pati si Daniel at saka yung mga kaibigan niya, alam naman yun natin yung kwento nila na hindi sila kumain or uminom ng pagkain ng hari. Tapos after 10 days, anong nangyari sa kanila? Mas naging malakas sila, mas naging, exceptional sila, mas malalakas pa sila compare sa mga ibang kabataan doon na kumakain, umiinom nung pagkain ng hari. Sabi sa Daniel 1, binigyan daw sila ng karunungan ng Diyos sa iba't ibang literature nga, tapos binigyan pa si Daniel ng karunungan sa pagpapaliwanag din ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. Sila yung dalawang story sa Bible na makikita natin na binigyan ng karunungan ng Lord dahil nagtitiwala sila sa Panginoon. Hindi sila nag-alinlangan at nagduda. At ito ang bunga ng God's wisdom. Makikita natin sa fourth slide. Ito yung mga bunga ng God's wisdom. Nakakapag-prolong ng life. Bakit? Paano? Kasi alam natin kung paano natin iingatan ang buhay natin. Kagaya nila Daniel na hindi kumain ng pagkain ng hari. Ano nangyari sa kanila? Mas dumakas pa sila, mas tumibay pa sila, at nakakapag-produce ng good, nagkakaroon pa ng favor, magiging exceptional ka, at magiging special ka. Kagaya ng nila Daniel din, na hindi ko maalala kung ilang tao yun ilang kabataan, pero sabihin na natin sa 20 kabataan, silang 4, nahigitan nila yung 16 na kabataan.
Bakit? Dahil sa karunungang ibinigay ng Lord. Kaya ito yung mga iilan lang sa benefits, bunga, kapag tayo ay humingi ng karunungan sa Panginoon. At makikita ang pagiging marunong natin sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pagpapakumbaba. Si Joseph, the dreamer, di ba nung sinabi na alam ng hari na marunong siya, sinabi niya na galing yun sa Panginoon. Humble siya. At ang pagkakaroon ng karunungan, nakikita sa pamumuhay sa pagkakaroon ng malinis na buhay. Hindi mainggitin, hindi makasarili, kundi may kapayapaan, gentle, obedient, and kapag may God's wisdom tayo, nagiging loving din tayo sa ating mga kapwa. At ayun yung next na attributes na pag-uusapan natin, yung God's love. Sa next verse, ito daw yung pinaka-mahirap na pag-usapan, yung God's love. Kasi kapag sinabing God's love, ito yung pagkaalam ng tao. Basahin natin. God is love, love is God, so all is love, all is God. Sa tingin nyo, tama po ba ito? Hindi. Sa worldly, ito yung pagkaalam nila kapag sinabing God is love. Pero biblically based, sa next verse, ang ibig sabihin ng love is patient, kind. So alam na natin yan sa 1 Corinthians 13:4-8. So ito yung definition ng love is ng love. Patient, kind, not jealous. Yan, hindi siya ill-mannered, selfish. Love is not happy with evil, but we happy with truth. So ito yun. Ito yung alam natin or biblically based na definition ng love. So, what if, ito yung pinag-usapan namin ni Pastor na kahapon eh, yung what if na yan. So, what if walang love? Sa tingin nyo ba, pwedeng mag-exist ang isang bagay? Walang love, pero ginawa ko siya. Tingin nyo pwedeng may mag-exist sa bagay na yon? Sige, halimbawa, sa pagluluto. Nagluto ako ng adobo, pero walang love. Hindi ko mahal. Hindi ko mahal yung ginagawa ko. Hindi ko yung passion eh. Nagluto lang ako. Masarap ba? Pag kayo ba, tama, hindi po masarap, no? Hindi nyo may enjoy. Kakain lang kayo. Kakainin nyo lang, pero walang enjoyment, walang satisfaction. Kahit sa akin, kasi wala ko narinig na compliment na, Ate Bana, ang sarap naman ng pagkain mo. Wala akong marinig na ganon. So, ibig sabihin, possible na mag-exist ang isang bagay nang walang love. Ang problema, walang value, walang importance, wala siyang connection, walang relation. Pero sabi nga, our God can do nothing except He does it in love. So ang Lord, lahat ng ginagawa niya, may pag-ibig yun. Dahil siya ang pag-ibig. Pwede tayong gumawa ng bagay. Pwedeng itong cellphone, makreate yung cellphone. Pero tingin nyo ba, malalaman ba natin may love ba to? Hindi natin masasabi. Pero yung nilikha tayo ng Lord, we can say na mahal tayo ng Lord kasi nai-enjoy niya yung creation niya. Sa tuwing nakikita niya tayo na nagpupuri, naglilingkod sa Kanya, lahat ng lilikha ng Lord ay importante sa Kanya. He cares for us, concerned siya sa atin, at kaya siya tinawag na Father of all creation. Alam naman natin ang nature ng Father, di ba? Sustainer, giver, provider, at yun ang ating Panginoong Diyos. Siya ang ating Father of creation. At through His love, na-enjoy niya ang Kanya nilikha, at dahil rin sa pag-ibig, nasasaktan din siya. Nung nagkasala ang tao,
Hindi niya tayo tinapon na lang bigla sa impyerno. Anong ginawa niya? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kasi kung tutusin, kung walang love ang Panginoon, sana madali na lang niya tayong dinispose, di ba? Naiyak na. Pag naalala ko itong mensahe na ito, ewan ko, naiyak talaga ako. Sorry. Pero, kasi kung iisipin natin, sige, lagay natin sitwasyon natin na kung hindi tayo ng love ng Lord, di ba pag walang importansya isang bagay sa inyo, madaling itapon yan eh. Nire-reject natin. Tapos, nasa tabi lang yan. Isinasantabi, walang value sa atin eh. Pero dahil sa pag-ibig ng Lord, binigyan niya tayo ng chances, binigyan niya tayo ng laging kabayaran ng kasalanan natin, si Jesus Christ. Sana ma-analyze natin kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Lord sa atin. Kung ako na ganito, inaral ko na nga ito kahapon eh. Pero pag sinasariwa talaga natin yung pag-ibig ng Lord, kung iintindihin natin kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Lord sa atin, hindi natin kayang isipin na bakit hindi rin natin kayang suklian ng Panginoon na pag-ibig. Kung sobrang lawak ng pag-ibig niya sa atin. So, ang Lord, He choose to love us. We have choice then to love God. So, pinili niya na mahalin tayo, hindi yun dahil sa no choice siya, kundi ayun yung choice niya, and dahil siya mismo ang pag-ibig. Hindi niya talaga maitatanggi yung katangian niya bilang pag-ibig. So, minsan, hindi niya maalis ang kanyang pagmamahal sa atin. So, ang pag-ibig ng Lord sa atin, hindi siya motivated by anyone or anything. Tayong mga tao, kaya nating mahalin ng isang tao dahil sa may magandang siyang looks, may maganda siyang katangian, based sa ating preferences. Sa sarili nating preference yon. Pero ang Lord, hindi siya objective, hindi rin siya subjective. He Himself is love. Pero, ang tanong, bakit may mga tao pa rin na takot sa Lord? Bakit may mga tao pa rin na takot lumapit sa Panginoon? So sa next slide natin, sabi sa 1 John 4:18, there is no fear in perfect love. Perfect love drives out all fear. Hindi kasi nila kilala ang Panginoon. Kung ikaw ay maligaw, pumunta ka kanwari, sabi natin sa Korea, naligaw ka doon. Wala kang kakilala, wala kang kasama, iba yung language. So, matatakot ka, di ba? Kasi hindi mo alam kung kanino ka magtatanong, hindi mo alam kung paano ka magtatanong kasi nga may language barrier. So matatakot ka kung paano, limited lang yung galaw mo. Pero kung ikaw ay maligaw sa tutuban, meron pa ba ditong takot? Maligaw? Wala. Kasi alam mo yung lugar. Kilala mo yung mga tao na kapwa Pilipino mo, na alam mo kung paano ka magtatanong, kung paano ka magsasalita, kung ano yung sasabihin mo. Kasi wala namang language barrier eh. Alam mo din yung katangian ng kapwa Pilipino mo na hospitality. So kapag may nagtatanong sa kanila, madalas mga sinasama, tara samahan na kita. Di ba? Ganun ka bait ang mga Pilipino. Ganon din sa pagkilala sa Panginoon. Kailangan natin makilala ang Lord para hindi tayo magkaroon ng takot sa Kanya. Hindi siya nakakatakot kung kikilalanin natin ang Panginoon. Kaya dapat kilalanin natin ng Diyos nang sa ganon, malalaman din natin ang pag-ibig niya sa atin. At itong pag-ibig na to ay sabi nga, nakakapawi ng takot. Kapag nasa presensya tayo ng Lord, iba na yung takot eh.
Hindi natakot na baka mapunta ako sa impyerno, baka parusahan niya ako, baka i-condemn niya ako. Hindi na ganun yung takot natin eh. Yung takot natin is yung may paggalang na takot na makita ng yung mukhaan o yung kabanalan ng Panginoon. Kung bumalik man ang Lord ngayon, naniniwala ko na hindi tayo takot kung saan tayo pupunta. Meron tayong kasiguraduhan na makakasama natin siya kasi kilala natin ang Lord at alam natin yung pag-ibig niya sa atin kung gaano kalalim. Itong pag-ibig ng Lord, nature niya to eh. And choice niya na mahalin tayo. Ang Lord, may will din siya kagaya ng mga tao. Pero tayong mga tao, hindi kagaya ng Diyos ng will. We have choice na mahalin ng Lord, pero anong ginawa ng mga tao? Hindi minahal. Pinili nila na hindi mahalin ng Lord. Yung nature ng Lord na magmahal at yung will niya na mahalin tayo is hindi nagko-contradict yun. Dahil yung will niya to love us, at yung nature niya na mahalin tayo ay isang attributes niya dahil siya din ay isang faithful God. Ayun yung third attributes na pag-uusapan natin, God's faithfulness. Sabi sa first slide, next po. His name is faithful and true. Sabi sa Revelation 19:1 sa English, Then I saw heaven open, and there was a white horse, its rider is called Faithful and True. So, pangalan mismo ng Panginoong Jesus ang katapatan at yung katotohanan. Sa Tagalog, pagkatapos nakita ko na buksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo doon, ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makitigma. Kaya ito ang pangalan ng Panginoong Diyos, yung katotohanan at tapat, dahil sabi sa next is, ang Diyos ay tapat kung humatol. Nung nagkasala ang tao, ang naging kabayaran na kasalanan natin ay siya mismo. Siya mismo ang naging hatol sa ating mga kasalanan. Nung nagkasala tayo, pwede namang burahin na lang ng Lord yung mundo. Pwede namang gumawa na lang siya ng bagong mundo. Ulitin na lang, di ba? Pero dahil ang pangalan niya ay tapat, dahil tapat siya sa salita niya, hindi niya binago yung sinabi niya. Kung ano yung sinabi niya, kung gaano niya tayo daw kamahal, pinatunayan niya yun sa pamamagitan ng pag-alay ng nag-iisa niyang anak. At sa second slide, sabi sa Numbers 23:19, God is not like people who lie. He is not a human who changes his mind. Whatever He promises He does, He speaks and it is done. So kung ang Diyos ay kagaya ng tao, nung nakita niya si Jesus Christ na napapako sa krus, na naghihirap, nasasaktan, pwede naman niyang itigil na lang, di ba? Kasi nag-iisa niyang anak yan eh, bugtong na anak, nakikita niya naghihirap, nasasaktan, hindi dahil sa kasalanan ni Jesus, kundi sa kasalanan ng mundo. Pwede namang itigil na lang. Kaya ayoko na, pwede namang, wag na natin tuloy ito, hindi ko kaya, makita anak ko na nasasaktan. Pwede niya na lang baguhin ang mundo o maglikha na lang ako ng bago, ayusin na lang natin na hindi nagkakasala. Pero yung sitwasyon, yung pagyayari na nakita niya, hindi ito nakaapekto sa kanyang pagiging tapat. Hindi siya driven by emotion. Kasi kung siya ay driven by emotion, na nakikita niya nahihirapan ng kanyang anak, sana tayo yung nasa impyerno ngayon.
Sana tayo yung pinako sa krus ay nahihirapan, sana tayo ngayon yung nasusunog, nahihirapan ngayon sa impyerno. Pero hindi ganun. Pero dahil tapat ang Panginoon sa kanya sinabi, kahit na ganun nakikita yung sitwasyon ni Jesus, tinuloy niya pa rin ang kanya pangako sa atin. Kung halimbawa tayo ay pasukin dito ng mga unbeliever, tas tutukan tayo, sabihin sa atin, deny Jesus. O sabihin na lang natin na nakita mo ang iyong magulang, anak na tinutukan, sabihin mo hindi mo kilala ang Diyos para mabuhay itong anak mo. Kaya ba natin gawin yon? Siguro may iba na dahil hindi tayo kagaya ng Lord na faithful, hindi tayo kagaya ng Lord na ganun katapat sa kanyang pangako, may tao na i-deny ang Lord para sa kapakanan ng kanyang anak. Para mabuhay siya mismo. Ngayon, sige, sabihin natin, tutukan ka ngayon ng baril sa ulo. Sabihin ko sa'yo na deny mo ang Lord. Di ba sabi mo, mahal ka ng Lord? Kung mahal ka ng Lord ngayon, dapat iligtas ka niya ngayon. Sabihin niya na iligtas ka kanya ngayon. Pero walang nangyayari. Feel mo, syempre mararatol ka na, kakaba ka na, matatakot ka na, manginginig ka na, tutukan ka ba naman ng baril sa ulo. Pero, kaya rin ba natin maging tapat sa pangako natin sa Lord na ano man yung mangyari, ano man sitwasyon ko, Lord, hindi kita i-deny? Kung meron nang nakatutok sa ulo natin na baril? O kung buhay na mismo ng magulang anak natin ang kapalit, kaya rin ba natin i-deny ang ating faith sa Panginoon? Mahirap sabihin eh. Pero tignan na lang natin kung ano yung ginawa ng Diyos. Ultimo, anak niya na nag-iisa na mismo, nagsasuffer, binigay niya pa rin sa atin bilang kabayaran ng kasalanan. Dahil sa next verse, sa Deuteronomy 7:9, remember that the Lord your God is the only God, and that He is faithful. He will keep His covenant and show His constant love to 1,000 generations of those who love Him and obey His commands. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. May iba na iniisip na siya'y makasalanan, na siya'y nagsasuffer, siya'y naghihirap ngayon, meron siyang battle na pinagdadaanan, tinetempt siya ng kaaway ngayon. Sana ma-remind sa atin, itong verse na to, na siya ay faithful. Sabi sa 1 John 1:9, kapag kinonfess ng iyong labi na ikaw ay nagkasala, ang sabi niya, He is faithful and just to forgive us. Kaya kung may nagawa tayong pagkakamali, lingid man yan sa kalaman ng iba, o sabi natin, hayag man to, na paulit-ulit pa rin natin nagagawa, hindi tayo nakakalaya. We just need to confess sa Panginoon. Kasi patatawarin pa rin niya rin naman tayo sa ating kasalanan. Hindi magbabago yung faithfulness niya na ngayon patatawarin niya tayo. Pag nakagawa tayo ng malaking pagkakamali, di na tayo patatawarin. Kung akala natin na maliit na kasalanan lang ang kayang patawarin ng Lord, hindi totoo yun. Malaki, maliit, kayang patawarin ng Lord. I-confess lang natin sa Panginoong Diyos. At kung feeling mo ay natitempt ka ng kaaway, nasa sitwasyon ka na hindi mo alam kung ano nang gagawin mo sa buhay mo, sabi sa nakantawang verse na lahat ng tao ay dumaan sa pagsubok na yan. Hindi ka niya ilalagay sa sitwasyon na hindi ka makakalaya. Makakaalis tayo dyan. Hindi dahil sa malakas tayo, kung sino tayo, kundi kasi ayun yung pangako ng Diyos sa atin. Nasasamahan niya tayo saan man tayo magpunta. Sabi sa Hebreo, nakabisado ng mga dati pang mananampalataya na hindi kita iwan, ipababayaan man. Noon, kahit ngayon, hanggang sa susunod na buwan, taon, ano man yung daanan natin, mananatili
ang katapatan ng Lord. Kaya itong tatlong attributes ng Lord, hindi siya nagko-contradict sa isa't isa. Hindi pwedeng mawala ang isang attributes ng Lord. Lahat yan sama-sama. Kaya meron pa tayong next attributes na pag-uusapan next week. So, I pray na sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Word of God, na itong attributes ng Lord is mas lalo pa natin makilala ang Lord, lalo tayo manampalataya sa Kanya, mas lalo tayo maging on fire, mas lalo tayo maging tapat sa Kanya. Yung pag-ibig natin lalo lumalim dahil alam na natin kung paano siya, paano niya tayong minahal, paano niya tayo inibig, karunungan na hindi kayang bilhin, pero kayang ibigay ng Lord. Basta mag-pray tayo, lumapit sa Kanya na wala nilangan, ibibigay niya sa atin yun. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya sa Diyos ang papuri, let's all pray po. Father God, we thank you sa mga salita na narinig namin ngayong umaga. Thank you sa iyong pag-ibig, sa karunungan mo at sa iyong katapatan. Hindi man kami manatiling tapat, ikaw na Diyos ay mananatiling tapat sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila, Lord, ng mga bagay na nagagawa namin, pagkukulang namin, nariyan ka, sagana ang iyong pangunawa, sagana ang iyong pag-ibig, at ang katapatan mo ay hindi nagbabago. We pray, Lord, na patuloy na kumilos ka sa buhay namin. Itong tatlong bagay na napag-usapan namin ay hindi lang kami maging limitado sa mga napag-aralan namin, bagkus, Lord, turuan mo kami na kami mismo, Panginoon, ay alamin namin ang iyong mga katangian. Dahil ito naman, Panginoon, ay nakikita rin namin sa araw-araw na pamumuhay namin. Correct us, Lord God, kung minsan, Panginoon, ay nalilimitahan namin ang kakayanan mo, ang iyong katangian. Patuloy, Lord God, na ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Patuloy ka na mangusap sa buhay namin. Sa namin, Lord, binibigay ang papuri, pagsamba, luwalhatiin ang iyong nag-iisang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.